Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sa loob ng kwarto, sinabi ni Wuchen, pumasok ka at umupo. Ano pang ginagawa mo diyan? Umupo siya sa kama at nagdagdag, halika rito, bakit ka umiiyak? Sumagot si Hishiking, dinala mo ako rito tapos niyakap mo ako. Akala ko isa kang mabuting tao, isang tunay na Ginoo, pero ikaw hindi ka pala naiiyak. Sinabi ni Wuchen, sa tingin ko, may hindi ka nauunawaan, at sa palagay ko, dapat kang humingi ng paumanhin sa akin. Sumagot si Hishiking, hindi ko naintindihan. Hindi mo ba gustong matulog kasama ko? Sige, pagbibigyan kita. Pero pagkatapos nito, huwag ka nang magpakita sa akin kailanman. Ano man ang gusto mo, bilisan mo na at tapusin na natin ito. Sumagot si Wuchen, hindi ko alam kung ano ang laman ng utak mo, pero hindi mo ako kilala, at hindi mo rin alam kung bakit kita kinausap. Ni hindi pa nga tayo nag-uusap tungkol sa'yo, iyon lang Kung makita ka ni Xin na ganito, ano kaya ang isipin niya? Patuloy na naghubad si Hishiking at sinabing, gusto mong sabihin na nagkamali ako. Bakit mo ako niyakap? May lakas ng loob ka bang sabihin hindi mo yon sinadya? Umamin si Wuchen, aminin ko, sinadya kong yakapin ka. Sumagot si Hishiking, nakakadiri ka talaga, tapos ang saya-saya mo pa. Huwag mo nang sayangin ang oras ko, simulan mo na at umalis ka agad pagkatapos. Sabi ni Wuchen, sinadya ko iyon para kay Ding Ruilong. Nagulat siya at agad na isinuot muli ang kanyang panty. Nagpatuloy si Wuchen, wala rito si Ding Ruilong, kaya huwag kang kabahan. Magbihis ka na at maupo. Tinanong ni Hishiking, ibig mong sabihin gusto mong ipakita sa kanya siya. Ipinaliwanag ni Wuchen, makikita sa surveillance camera sa pasilyo na niyayakap kita habang papasok tayo sa kwarto. Naiintindihan mo na? Huwag ka na lang tumayo dyan, umupo ka at mag-usap tayo. Sinabi ni Wuchen, iniimbestigahan ako ni Ding Ruilong at sinadya kong ipakita sa kanya ang records ng pagpasok ko rito. Makikita rin niya ang surveillance footage ng hotel mayong araw. Ano kaya ang maiisip niya kapag nakita niyang magkasama tayong pumasok sa hotel, nagparehistro, umakyat at nakita niya akong yakap-yakap ka habang papasok sa kwarto? Naisip ni Hishiking, kung malaman ni Ding Ruilong na may nangyari sa amin hindi niya ako patatawarin. Bakit niya ako gustong idiin? Hindi. Kung talagang may mangyari sa amin, si Ding Ruilong ang papatay sa kanya. Siya ang magpapasa ng parusa. Gusto ba niyang mamatay sa pamamagitan ng pagsira sa akin? Hindi ito makatuwiran. Tinanong niya, may atraso ka ba kay Ding Ruilong? Pero bakit mo kailangang gawin ito? Sumagot si Wuchen, kilala mo ba si Li Ruobing? Tumugon si Hishiking, kilala ko siya. Sinabi ni Wuchen, si Li Ruobing ang babae ko. Napatahimik si Hishiking. Nagpatuloy si Wuchen, nababaliw si Ding Ruilong kay Ruobing, katulad ng kung paano siya handang pumatay para sa iyo noon. Ngayon, gusto niya akong patayin. Isa sa amin ang kailangang mamatay, kahit na kailangang lumaban hanggang sa huli. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang buong pamilya niya ay mawawasak. Kung makakapagpatunay ka sa pamilya Dong na si Ding Ruilong ang pumatay kay Dong Yuantao, sa lakas ng pamilya Dong ngayon, tiyak na maghihiganti sila sa pamilya Ding at tuluyang wawakasan sila. Tinitigan siya ni Hishiking. Sinabi ni Wuchen, may napagkasunduan na ako sa pamilya Li, ititigil na nila ang ugnayan nila sa pamilya Ding. Kaya, kung papayag kang pumunta sa Donghai kasama si Xin, ako na ang bahala sa lahat pagkatapos nito. Isang malayang buhay ang naghihintay sa iyo, binibining Hishiking. Iniabot niya ang kanyang kamay. Tiningnan ni Hishiking ang kamay niya at sinabing, sige. Pestiyang si Ding Ruilong. Sana mamatay na siya agad. Bigla niyang hinawakan ang pulso ni Wuchen at sinabi, bakit kailangang magpanggap lang para lumikha ng maling akala? Hindi ba mas maganda kung totoo siyang maloko? Habang lumalapit kay Wuchen, mahinang bulong niya, Guru Wu, halika na, gawin natin itong totoo para tuluyan siyang maging isang niloko. Sumagot si Wuchen, hindi na natin kailangang gawin ito. Dahil pareho ang mga layunin natin, sapat na ang malinis na pakikipagtulungan. At naisip mo na ba kung ano ang mararamdaman ni Xin sa hinaharap kung malalaman niyang pinatay ko ang tunay niyang ama? Sinabi ni Hishiking, hindi dapat malaman ni Xin. Sumang-ayon si Wuchen, sa tingin ko rin. Dapat siyang ilayo sa lahat ng ito. Bata pa siya at kakasimula pa lang ng buhay niya. Kung papayag kang dalhin si Xin sa Donghai, pagkatapos mong magbigay ng testimonya, ako na ang mag-aayos para makaalis kayo ng bansa. Maaari kayong bumalik kapag naayos na ang lahat sa pamilya Ding.
At saka, habang nasa Donghai kayo, ipagpapatuloy ko ang pagtuturo kay Xin sa pagpipinta bilang kanyang guro, ang talento niya. Tumayo si Hishaking at sinabing, hindi na kailangang ipaliwanag pa, Guro Wu. Pumapayag ako. Pero may isang kondisyon ako. Sinabi ni Wu Chen, nakikinig ako. Sabi ni Hishaking, gusto ko talagang maloko si Ding Ruilong, yung totoo, hindi yung peke. Napatitig si Wu Chen kay Hishaking. Sinabi niya, madali nitong mapapalala ang sitwasyon. Kapag nasa Donghai na tayo, marami tayong kailangang pag-isipan ng maayos para magtulungan ng maayos. 2 oras ang lumipas. Sinabi ni Wu Chen, tama na siguro ang oras na ginugol natin dito, oras na para umalis. Tumango si Hishaking habang naglalagay ng lipstick at naisip, habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging gwapo sa paningin ko. Sa labas, sinabi ni Wu Chen, may iba pa akong kailangang ayusin. Bumalik ka na muna, mag-impact kayo ni Xin at aalis tayo papuntang Donghai bukas. Sagot ni Hishaking, sige. Kita tayo bukas. Sa Golden Regal Ade, ibinaba ni Old Mao ang isang kontrata at sinabi, narinig kong babalik na si Ginoo Wu sa Donghai bukas. Sana tanggapin mo itong maliit na regalo. Kung sa tingin mo ay ayos lang ito, pirmahan mo na lang. Sumagot si Wu Chen, Boss Mao, ipapasa mo sa akin ang 45% ng shares mo sa Shanghai Entertainment Company kapalit ng ₱1. Kung tama ang pagkakaalala ko, nasa 200 milyong yuan ang kasalukuyang halaga ng Shanghai, tama ba? Sabi ni Boss Mao, sa mundong ito, kapag wala kang pera, hindi ka kabilang. Hindi mo ginawang personal ang issue tungkol sa anak ko, kaya gusto kitang maging kaibigan, Ginoo Wu. Sabi ni Wu Chen, Boss Mao, magkaibigan na tayo. Pero kasalukuyan kaming nag-imbestigahan ni Ding Ruilong sa isa't isa. Sa ngayon, hindi maganda na may nakapangalan sa akin na shares mula sa kumpanya mo, naiintindihan mo, di ba? Tumawa si Boss Mao, hahaha, talagang matalino ka pa rin, Ginoo Wu. Paano kung mag-appoint ka ng ahente? Sabi ni Wu Chen, dahil napakatindi ng pagpupumilit mo, Boss Mao, kung tatanggihan ko pa ito, baka sabihin mong wala akong interes. Sige, tatawagan ko na ang isang tao ngayon. Nalilitong nagtanong si Zhuang Xiaodi, ha? Ako ang pipirma? Ibinibigay mo ito sa akin. Naisip niya, ang utang ng pamilya ko ay nasa 8 hanggang 9 na milyon lang. Isang araw pa lang akong kasama ni Ginoo Wu, tapos bibigyan na niya ako ng shares na nagkakahalaga ng 100 milyon. Ano bang laro ang nilalaro ni Boss Mao? O may patibong sa kontratang ito? Sabi ni Boss Mao, Miss Zhuang, huwag ka nang mag-isip pa. Si Ginoo Wu dapat ang pipirma, pero gusto niyang ikaw ang maging ahente niya. Walang problema sa kontrata. Tinanong ni Zhuang Xiaodi, Ginoo Wu, sigurado ka ba? Tumugon si Wu Chen, pirmahan mo na, ayos lang. Walang magiging problema sa kontrata. At pumirma na siya. Napabuntong hininga si Old Mao, sa wakas, natapos na rin ang usapang ito. Katulad ni Kuya Xiaogu, isa na rin akong tao ni Ginoo Wu ngayon. Sabi ni Zhuang Xiaodi, Ginoo Wu, sa hinaharap, sisikapin kong gawin ang lahat ng makakaya ko. Sabi ni Wu Chen, alam ko. Mag-shopping ka muna, tatawagan kita mamaya. Ilang sandali pa, dumating ang isang kotse sa labas. Sinabi ng driver, Ginoo Wu, pakisakay na po. Tinanong ni Wu Chen, bakit pumunta si Uncle sa Magic City? Sagot ng kanyang tiyuhin, Xiao Wu, hindi na tayo kailangang magpaligoy-ligoy pa. Pupunta si Ding Ruilong sa Donghai, ano ang balak mong gawin? Sumagot si Wu Chen, ano po ang gusto ninyong gawin? Sabi ng tiyuhin niya, alam kong inatake kanya ilang araw na ang nakalipas at muntik nang madamay si Bingbing, pero hindi pa ito ang tamang panahon. Ano man ang mangyari, hindi dapat mamatay si Ding Ruilong sa Donghai sa ngayon. Wu Chen ay nagsabi, hanggat may lakas loob siyang pumunta, hindi ko masisiguro kung makakalabas pa siya ng Donghai ng buo. Pero, tito, ang binanggit mo ay hindi mangyayari, tiyak kong maipapangako yon. Nagulat ang kanyang tiyuhin pero sumagot, sige, basta magawa ito ng maayos at hindi siya mamamatay sa Donghai, nasa iyo na ang lahat. Tumango si Wu Chen, ayos, tito, aalis na ako. May iba pa akong kailangang asikasuhin. Hanggang sa muli. Lumabas siya at sinalubong siya ni Zhuang Xiaodi na nakahawak sa kanyang braso. Nagsalita si Wu Chen sa kanyang telepono, hello, ang aking mahal na Miss Li. Tinanong ni Liruobing, kumusta ka dyan? Natapos mo na ba ang trabaho mo? Kailan ka babalik sa Donghai? Binitiwan ni Zhuang Xiaodi ang braso ni Wu Chen.
Sumagot si Wu Chen, babalik ako bukas, at inaasahan kong makakauwi bago magtanghali. Pero may isasama akong 3 tao pabalik. Nagulat si Li Ruobing, may isasama ka? Sino? Sumagot si Wu Chen, malalaman mo kapag nakita mo sila. Mga babae, sigaw ni Li Ruobing. Lil Nan, kinumpirma ni Wu Chen. May iba pa? Tanong niya. Wala na, iyon lang, sagot ni Wu Chen. Teka, 3 babae. Lahat sila babae. 3 araw ka lang sa Magic City, tapos 3 agad ang iuwi mo. Sinabi ni Wu Chen, ano itong reaksyon mo? Hindi ikaw ang ganyan mag-isip. Sumigaw si Li Ruobing, mahal kong Ginoong Wu. Pwede bang tigilan mo na ang pagiging sobrang mapagbigay? 3 sa loob ng 3 araw, tapos iuwi mo pa sila. Ayokong bumaba ang reputasyon ko, ha? Okay lang, mahal kong Miss Lee, pwede mong gawin ang kahit ano sa akin kapag bumalik ako bukas. Huwag kang magselos, ha? Maging mabait ka, pang-aasar ni Wu Chen. Ikaw sige, sinabi mo yan, ha? Sagot ni Li Ruobing. Tinanong ni Zhuang Xiaodi, Ginoong Wu, iyon ba ang asawa mo? Kasintahan, sagot ni Wu Chen. Galit siya, puna ni Zhuang Xiaodi. Natakot ka? Tanong ni Wu Chen. Huwag kang mag-alala, wala siyang gagawin sa'yo basta kasama mo ako. Hinila niya si Zhuang Xiaodi palapit at sagot nito, Nan. Kinabukasan, binati siya ni Li Ruobing, mahal kong Ginoong Wu, hindi mo ba ako ipapakilala? Sabi ni Wu Chen, ang aking kasintahan, si Li Ruobing. Ito naman si Zhuang Xiaodi. Iniisip ni Li Ruobing, aba, halata sa kilos niya na hindi tumakbo ang munting kasintahan ni Wu Chen. Nagpatuloy si Wu Chen, ito si Hixin-sin, pupunta siya sa Donghai para maglaro at mag-aral ng pagpipinta sa akin. At ito naman si Hishikin, ang ina ni Xin-sin. Nagulat si Li Ruobing at naisip, si Hishikin. Ang tanging saksi sa kaso ni Ding Ruilong sa pagpatay kay Dong Yuan Tao. Hindi ko inaasahan na basta na lang dadalhin sa akin ni Wu Chen ang kwentong ito. Base sa itsura nilang mag-ina, mukhang napag-usapan na nila ito kay Wu Chen. Tatalikuran ni Hishikin si Ding Ruilong. Magpapatotoo siya. Isang matinding hakbang ito. Humarap si Li Ruobing kay Hishikin, Miss He, ikinagagalak kitang makilala. Maligayang pagdating sa Donghai. Sumagot si Hishikin, Miss Lee, ikinagagalak din kitang makilala. Ang ganda mo, Miss Lee. Nagkomento si Li Ruobing, mahal kong Ginoong Wu, palagi mo akong ginugulat, humarap siya kay Zhuang Xiaodi at nagtanong, kaya ang pangalan mo ay Zhuang Xiaodi. Nan? Lumapit siya at muling sinabi, kaya ang pangalan mo ay Zhuang Xiaodi. Sagot ni Zhuang Xiaodi. Ilang taon ka na? Tanong ni Li Ruobing. 21 na po ako, sagot ni Zhuang Xiaodi. Wow, isa ka pang munting kapatid, sagot ni Li Ruobing habang iniisip, kinakabahan ka na agad. Mabuti yan, mas okay kaysa sa mga baliw na hindi marunong sumunod sa patakaran. Sumingit si Wu Chen, Ruobing, pagod ako sa biyahe. Maupo muna tayo at magpahinga. Xin-sin, lumabas ka muna at maglibang. Sagot ni Hixin-sin, habang lumingon si Li Ruobing kay Hishikin at nagtanong, kaya natulog ka ba kay Wu Chen? Nagulat si Hishikin at dinugtungan ni Li Ruobing, mukhang nga. Miss Lee, hindi ito katulad ng iniisip mo. Si Ginoong Wu at ako ay talagang. Patawad po, ako ang may kasalanan noong umaga na yon. Ako ang nagkusang loob. Gusto ko lang gumanti kay Ding Ruilong, pag-amin ni Hishikin. At kasalukuyan akong umiinom ng gamot, kaya imposibleng magdulot ako ng problema kay Ginoong Wu at Miss Lee. Wala rin akong ibang intensyon, dagdag niya. Sumagot si Li Ruobing, sinabi ko na okay lang, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Wala naman sigurong babae sa mundong ito na hindi matutulog kasama ang mahal kong Ginoong Wu, kaya hindi kita masisisi. Tinitigan sila ni Wu Chen. Iniisip ni Li Ruobing, malinaw na ayaw ni Hishikin na magkaroon ng emosyonal na koneksyon. Pero itong si Zhuang Xiaodi, kailangan niya muling bumalik sa realidad. Habang dumarami ang mga babaeng nakapaligid kay Wu Chen, kailangang linawin ang ilang bagay. Pagkatapos, sinabi niya ng malakas, mahal kong Ginoong Wu, si Miss He at si Ginang He ay mananatili sa bahay ngayong gabi para sa hapunan at matutulog dito. Samantalang ikaw at si Sister Zhuang ay lalabas upang kumain kasama ko mamaya. Sumagot si Wu Chen, Ruobing, susunod ako sayo. Selos na bulong ni Zhuang Xiaodi, Nan. Makalipas ang ilang sandali, 7:00 ng gabi, napansin ni Wu Chen, Binati siya ng mga tao sa paligid, magandang gabi, Ginoong Wu.
Sinabi ni Wu Chen, mahal kong Miss Li, ito ang sinasabi ko sa'yo. Iniisip ni Liruobing, makikita ko na ang baliw na yon, wala ako sa mood makipagtalo sa'yo. Sabay-sabay silang lumakad papasok. Sa loob, binati ni Mukian-kian, Miss Li, nandito ka na ni. Hello, Ginoong Wu, dagdag niya habang nagpapanggap silang mga estranghero. Sinabi ni Sukinying, hello, Miss Li at Ginoong. Biglang bumati si Wu Yurong, itong masamang lalaking ito na miss mo ba ako? Habang niyakap si Wu Chen at idinagdag, na miss kita, sumagot si Liruobing ng idene, habang pinagpapawisan at nagulat si Sukinying. Nagbulong si Mukian-kian, ha? Napansin ni Zhuang Xiaodi, sa harap mismo ng kasintahan ng iba, napaka-agresibo niya. Ate, ang tapang niya talaga. Biglang pumagitna si Liruobing at nagtanong, ano ang gusto mong gawin ko tungkol dito? Tumigil si Wu Yurong at tumitig habang iniutos ni Liruobing, tumingin sa kabila, at pinunasan ang bakas ng halik ni Wu Yurong. Naisip ni Zhuang Xiaodi, nakakatakot din ang mga babaeng malapit kay Ginoong Wu Yi. Nanginig siya at inisip, tama nga ang hinala ko, mahirap pa rin para sa akin na masanay sa ganitong sitwasyon. Naisip ni Mukian-kian, alam kong si Miss Li ang opisyal na kasintahan ni Wu Chen, pero si Ginang Wu ay naglakas loob na halikan si Wu Chen sa harap mismo niya. Parang hindi niya gusto si Miss Li. Ano bang nangyayari? At bakit nanginginig ang batang babae na kasing edad ko? Hindi ko maintindihan eh. Biglang nagsalita si Wu Chen sa kanya, Kian-kian, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka natulala? Ano ang ginagawa mo? Sumagot si Mukian-kian, hehe, wala namang problema. Naisip niya, kung walang aberya, lahat ng babaeng narito ay magiging kay Wu Chen. Pero hindi tama ang ginagawa ni Ginang Wu. Kung ganito ka, hindi na ako magpapanggap, sinabi ni Sukinying, asawa ko, ilang araw na kitang hindi kasama. May natutunan akong mga espesyal na putahe na babagay sa panlasa mo ulit, nagulat si Wu Yurong at naisip, asawa, saka inisip, haharapin ba ako ni Sukinying ng harapan? Naisip ni Liruobing, ginagamit ni Kinying ang simpleng paraan para baguhin ang atake at depensa. Ang lahat ay masyadong matapang. Karapat-dapat ba talaga akong manatili sa tabi ni Ginoong Wu? Sinabi ni Wu Chen, Jene, umorder na muna tayo. Kinying, kumusta ang kumpanya nitong mga nakaraang araw? May problema ba sa board of directors? Sumagot si Sukinying, asawa ko, tinulungan mo ako sa lahat, hindi sila maglalakas loob na manggulo. Kung hindi lang talaga abala sa kumpanya, gusto ko sanang manatili sa tabi mo araw-araw, nagkomento si Wu Yurong, ikaw talagang masamang lalaki, hindi mo pa nasabi kay Kinying ang tungkol sa atin. Sumingit si Liruobing, masyado kasing abala si Ginoong Wu, paano tayo magkakaroon ng oras para pag-usapan ito ng dahan-dahan? Isa-isa, mas makikilala nyo pa ang isa't isa sa hinaharap at maiiwasan ang mga hindi kailangang gulo. Naisip niya, ang babaeng ito, si Kinying umibig lang dahil sa ilang salita mula kay Wu Chen. Mukhang wala na akong pagkakataong kumbinsihin siyang tulungan akong harapin si Wu Yurong. Nakakainis talaga si Wu Yurong. Sinabi ni Wu Chen, hindi ba't ang lahat ng effort na ito ay para lang matanggap ka bilang opisyal na kasintahan? Sumagot si Liruobing, hindi ba't naging katawa-tawa tayong lahat dahil sa'yo? Nagkomento si Sukinying, hindi ko inaasahan kahit ang alamat na negosyanteng nakatuon lamang sa kanyang career, si Miss Wu na sikat sa Donghai. Sumagot si Wu Yurong, hindi ko napigilan. Sino bang hindi mahuhulog kay Ginoong Wu? Sa kabaligtaran, ikaw Kian-kian, estudyante ka pa lang, nagulat ako. Akala ko mas gusto ni Ginoong Wu ang career-oriented na mga babae. Singit ni Mukian-kian, Dene. Mas matagal ko nang kilala si Wu Chen kaysa kay Kinying. Mahigit 10 araw ko na siyang kilala. Idineklara ni Liruobing, okay, si Kian-kian ang unang nakakilala sa kanya. Simula ngayon, tatawagin ka naming Ate Zhao. Dagdag ni Sukinying, ngayong naayos na ang posisyon ng ate namin, bakit hindi natin ayusin ang mga sarili nating posisyon? Naisip ni Wu Chen, ang mga babaeng ito eh. Naisip ni Mukian-kian, hindi tumutol si Miss Li, tinanggap niya ito. At sinabi niya, tama, wala akong pakialam. Basta't ako ang unang nakakilala kay Wu Chen, ayoko lang maging bunso, tumayo si Liruobing, tumingin kay Wu Yurong, at inisip, kaya naman talagang inayos na ng mga babae ang kanilang seniority. Niyakap ni Mukian-kian si Liruobing at sinabi, wow. Miss Li, ikaw na ang bahala sa akin sa hinaharap. Huwag mong hayaan na apihin ako bilang pangalawa sa huli. Sumagot si Liruobing, okay, Ate Zhao. Nagtanong si Wu Yurong, masamang lalaki, saan ka matutulog ngayong gabi?
Biglang naghintay ng matiim sina Su Qinying, Mu Qianqian, at Li Ruobing para sa sagot ni Wu Chen. Naisip ni Zhuang Xiaodi, kakatapos lang nilang ayusin ang mga posisyon ngayong gabi, pero heto't nag-aagawan na ng atensyon. Napakatuso. Pero sinabi ni Li Ruobing na si Ginang Wu. Kakauwi lang ni Wu Chen mula sa Magic City ngayon, parang hindi naman makatuwirang hindi siya umuwi, di ba? Sumagot si Wu Chen, saan pa ba? Uwi tayo. Naisip ni Su Qinying, babalik ba ako sa bahay ng asawa ko? Ibig sabihin, makakasama ko siya buong gabi ulit. Sinabi ni Mu Qianqian, pwede rin akong pumunta sa bahay ni Wu Chen, di ba? O, kung gusto rin ni Ate Qinying, ang hinhin niya, puna ni Wu Yurong. Hulaan ko. Lalong lumalala, ano? Nakakainis. Bilisan mo at sabihin na may nag-udyok. Sinabi ni Wu Chen, sige na. Kailangan nating umuwi at magpahinga ng maaga. Kadarating lang ni Xiaodi sa Donghai, at may mga dapat pang ayusin ni Ruobing at ako. Sumagot si Mu Qianqian, o. Sa labas, sinabi ni Wu Yurong, magkikita na lang tayo ulit. Mauuna na kami. Pero mahal, huwag mong pagurin masyado ang sarili mo ngayong gabi. Wu Chen ay nagsabi, mukhang natulog na sina Hishikin at Xin. Bukas sila na mismo ang magrerenta ng bahay. Ang pangunahing issue ay si Xiaodi, maaaring manatili siya sa bahay ng ilang sandali. Xiaodi, huwag kang mahiya sa bahay. Maglinis ka na. Li Ruobing ay nagsabi, anuman ang mga plano mo, ayos lang sa akin. Zhuang Xiaodi ay sumagot, sige. Susunod ako sa iyo. Ilang sandali pa, sumigaw si Li Ruobing sa malalaswang ungol, An. Sa kabilang kwarto, narinig ni Zhuang Xiaodi ang mga umbol ng kasiyahan at inisip niya, Ginoong Wu, huwag mong sobrahan, okay? Patuloy na umungol si Li Ruobing, An. Naalala ni Hishiking at inisip, hindi naman ganito kainit siguro Wu noon sa akin. Nako, ano ba itong iniisip ko Habang mahimbing na natutulog si Hixingsing, sa ibang lugar, sinabi ni Song Xuan sa telepono, paumanhin, ito po ba si binibining Song Xuan? Ako po si An Menglan. Pasensya na kung naistorbo kita. Totoo ba ito? Ang sikat na si An Menglan? Inisip niya, ang anak ng Huaxing Group, mayaman na lumalagpas ng 100 bilyong yuan, nagsimula sa industriya ng musika sa edad na 17, naging tanyag sa buong China sa edad na 19, at naging pinuno ng pagbabago sa edad na 24, ang An Menglan na yon. Pagkatapos ay sinabi niya, hello, binibining An, talagang ako ba ang hinahanap mo? Sumagot si An Menglan, binibining Song, nagustuhan ko talaga ang kanta mo. Gusto ko sanang malaman kung may kontrata ka na sa kahit anong kumpanya. Kung wala pa, nais kong imbitahan kang sumali sa kumpanya ko upang magkaroon tayo ng personal na pag-uusap. Sinabi ni Song Xuan, ako sige maaari naman. Dagdag pa ni An Menglan, isa pa, gusto ko ring itanong, binibining Song, kaibigan mo ba si Ginoong Wu Chen? Hindi ko alam kung maaari mo akong tulungang ipakilala sa kanya. Talagang kahanga-hanga siya at gusto ko rin siyang makilala. Sumagot si Song Xuan, binibining An, kukontakin kita matapos kong pag-usapan ito kay Guru Chen Wu Yi. Pagkatapos ay napasigaw siya, Senior. May malaking nangyari. Mabilis na lumabas si Song Xuan at sinabi, Mama, lalabas lang ako saglit. Tinanong ni Wu Yurong, ano ang nangyari sa kompositor mong si Ginoong Wu Chen? Ang lakas ng boses niya. Sumagot si Song Xuan, naku, Mama, hindi ko pa talaga masasabi ngayon. Sabi ni Wu Yurong, sige, sasama ako sayo, gusto kong makita kung ano itong malaking bagay na ito. Ilang sandali pa, sinabi ni Song Xuan, Mama, ito si Senior Wu Chen na sinasabi ko sayo. Pareho kaming galing sa Donghai University, kakagraduate lang niya ngayong taon. Inisip ni Wu Yurong, nagpapanggap na hindi ako kilala sa harap ng anak ko. Sinabi ni Wu Yurong kay Wu Chen, Senior, ito ang aking ina. Narinig niya na ang kantang isinulat mo para sa akin ay naging sikat, kaya pinilit niyang makilala ka. Ipinakilala ni Wu Yurong ang sarili, hello, ako si Wu Yurong. Kinamayan siya ni Wu Chen at sinabi, hello, Ginang Wu, ako si Wu Chen. Ikinagagalak kitang makilala. Tinanong ni Wu Yurong, Xiao Wu, ilang taon ka na? Sumagot si Wu Chen, 22. Napansin ni Wu Yurong, 22, 2 taon na mas matanda kay Xuan Xuan. Ang batang ito ay medyo gwapo. Tubong Donghai ka ba? Sinabi ni Wu Chen, galing ako sa isang maliit na bayan. Tinanong muli ni Wu Yurong, ano ang hanapbuhay ng pamilya mo?
Biglang sumingit si Song Xuan, Mama, tinitingnan mo ba ang rehistro niya? Bakit mo tinatanong ang mga bagay na ito? May negosyo akong dapat pag-usapan kasama si Senior. Senior, ang dalawang kantang The Antagonist for the Soul at Song for Me ay talagang patok, kaya dinala ko ang kontrata rito. Pakibasa muna, Senior. Pupunta lang ako sa banyo. Tinanong ni Wu Yurong, mas gusto mo bang tawagin kitang Xiao Wu o gusto mo bang tawagin kitang asawa? Sumagot si Wu Chen, sige. Tumayo si Wu Yurong at sinabi, ano? Kahapon, kasama mo si Li Ruobing, pero ngayon, malamig ka sa akin. Hindi ko matatanggap yan. Sinabi ni Wu Chen, sige, umupo ka ulit. Mag-ingat ka na lang baka may makakita sayo. Sabi ni Wu Yurong, matagal magbanyo si Xuan Xuan, ayos lang yan. Biglang nagulat si Song Xuan at sinabi, Senior. Mama ikaw, Li. Nagtaka siya, bakit parang ang lapit nila sa isa't isa? Biglang tumayo si Wu Yurong at sinabing, Xuan Xuan, hayaan mo akong ipaliwanag. Tumakbo si Song Xuan habang umiiyak at sinabing, ayoko nang marinig ang kahit anon. Inisip ni Wu Chen, Ate Rong, may kakaiba ba sa balat mo? Hai. Kailangan nating ayusin ang lahat para sa mag-inang ito. Habang papalayo si Wu Chen, sinabi niya, mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang mag-alala, bukas, hindi mo na kailangang maranasan ito. Ano ang ibig sabihin nun? Inisip ni Wu Chen, mukhang malas talaga ang araw na ito sa ganitong pangyayari, kailangan nating tingnan kung may iba pang dapat pagtuunan ng pansin. Ilang oras ang lumipas, nagmuni-muni si Wu Chen, tama nga, bukod sa nangyari kina Ate Rong at Song Xuan, may iba pang bagay anong malas na araw di. Habang nagmamaneho ng Ferrari na parang baliw, sumigaw siya, reset. Naalala niya ang sinabi ni Wu Yurong, mas gusto mo bang tawagin kitang Xiao Wu o gusto mo bang tawagin kitang asawa? Sumagot siya, sige. Sinabi ni Wu Yurong, kahapon, kasama mo si Li Ruobing, pero ngayon, malamig ka sa akin. Hindi ko matatanggap yan. Wu Chen ay sumagot, mayroon ka lang 3 segundo, Ate Rong. Umupo ka. Maniwala ka sa akin, kung hindi pagsisisihan mo ito. Tinanong ni Wu Yurong, ano ang problema? Ano ito? Tinitigan siya ni Wu Chen ng seryoso at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng senyales upang tumigil siya. Sinabi ni Song Xuan, naalala ko, may mahalagang bagay akong kailangang sabihin agad kay Senior. Ayoko nang pumunta sa banyo. Nagulat si Wu Yurong at naisip, halos mahuli ako ng anak ko na nakaupo sa kandungan ni Wu Chen, pero paano niya nagawang hulaan ang hinaharap? Napakakakaiba nito. Tinanong ni Wu Chen, Song, ano pa ang maitutulong ko sa'yo? Sumagot si Song Xuan, Senior. Kilala mo ba si An Menglan? Alam mo, ang Magic Queen, si An Menglan. Gusto niya akong kunin at gusto ka rin niyang kunin. Inisip ni Wu Chen, An Menglan. Naalala ko sa 1000 taong siklo ng reinkarnasyon, medyo naging problema ang pakikipagtrabaho sa kanya. Kalimutan na kung ano ang dapat darating. Sinabi ni Song Xuan, Senior, maaari ko bang ibigay kay An Menglan ang numero mo? Huwag mo akong tatanggihan, okay? Magkasabay tayong pumirma ng kontrata. Biglang sumingit si Wu Yurong, Xuan Xuan, hindi mo ba kailangang talakayin ito sa akin bago ka pumirma sa isang kumpanya? Napasinghap si Song Xuan, ha? Mama ni. At mahigpit siyang niyakap. Payagan mo na akong pumirma. Pangako ko, hindi ako sasali sa komersyal na mga aktibidad at magtutuon lamang sa musika. Hindi nito maapektuhan ang pag-aaral ko. Mama please Sumagot si Wu Yurong, sige. Pero kailangan mong makilahok sa buong proseso at dapat kong malaman ang lahat ng nangyayari. Masayang sumigaw si Song Xuan, mabuhay si Mama. Senior, nasa iyo na ang desisyon, dagdag niya. Nagsimulang magsulat si Wu Chen at sinabi, binibining Song, para sa iyo, ayos lang, maaari mong ibigay sa kanya ang numero ko, pero wala akong balak na magdebate. Sinabi ni Song Xuan, sige, tatawagan ko muna si An Menglan. Maupo muna kayo dyan. Nagkomento si Wu Yurong, lumabas na naman si Xuan Xuan. Hindi kaya bigla siyang babalik sa likod natin matapos ang ilang segundo. Sinabi ni Wu Chen, Ate Rong, ang gusto kong sabihin ay mas mabuting huwag kang umupo sa kandungan ko, alam mo naman. Tinanong ni Wu Yurong, asawa, paano mo nagawang maging isang tagakita? Maaari mo ba akong paliwanagan? Sumagot si Wu Chen, ano ang gusto mong malaman? Sinabi ni Wu Yurong, wala naman, kalimutan mo na.
Dagdag pa ni Wu Chen, sabihin mo na lang kay Binibining Song na kung gusto niyang magpa-appointment para sa isa pang kanta, magpadala na lang siya ng mensahe. May mahalaga akong gagawin kaya alis na muna ako. Naisip ni Wu Yurong, ang lalaking ito na tila may misteryosong kapangyarihan ay talagang kahanga-hanga. Samantala, sa tirahan ni Old Dao sa Liuan Apartment Building sa Xicheng District, tinanong ng gwardiya, nasaan si Ginoong? Sumagot siya, nasa loob siya, Ginoong Wu. Sumama kayo sa akin. Sinabi ni Wu Chen, Jiang Chuan, ngayong nandito na ako, hindi ka na makakatakas o mamamatay nang wala akong pahintulot. Pinapayuhan kitang kalimutan ang kakaibang iniisip mo. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Chuan sa galit at nagsimulang pagpawisan. Inisip ni Wu Chen, bago ang pag-reset, gusto ko lang subukan kung may iba pang hindi ka nais-nais na sitwasyon, pero bigla kong natuklasan si Jiang Chuan na nagpapakamatay. Isang biyaya sa gitna ng sakuna, ang insidente ni Ate Rong ang nagtulak sa akin dito sa huli. Inisip ni Jiang Chuan, paano niya nalaman na magpapakamatay ako upang hindi maging pabigat sa batang amo? Narinig kong kakaiba si Wu Chen, pero hindi ko inakalang ganito siya kamisteryoso. Sinabi ni Wu Chen, Jiang Chuan, gusto ka nang patayin ni Ding Ruilong at Li Ruotai. Ang pinakamahusay mong pagpipilian ay makipagtulungan sa akin. Naisip ni Jiang Chuan, gusto ni Wu Chen na ipagkanulo ko ang batang amo. Paano niya masisiguradong kapag nakuha niya ang impormasyon, kaya niyang lumaban sa batang amo at sa pamilya Ding? Kung hindi niya kaya, paano na ako at ang pamilya ko? Dagdag pa ni Wu Chen, gayunpaman, mahirap para sa asawa at mga anak mong nasa Amerika na mamuhay ng tahimik at masaya. Isang tawag lang ang gawin ko, maaari silang mamatay sa isang aksidente ngayon, o mas gusto mo ba silang mahulog sa kamay ni Ding Ruilong? Naisip ni Jiang Chuan, walang sinuman sa pamilya Ding ang nakakaalam ng tirahan ng aking pamilya, pero siya mayroon din siyang ganoong koneksyon. Kung hindi ko ipagkanulo ang batang amo, mamamatay ang pamilya ko sa kamay ni Wu Chen. Kung ipagkanulo ko siya, hindi magiging mahirap para sa batang amo na gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Ding upang hanapin ang pamilya ko. Napakahirap mabuhay ngunit hindi rin madaling mamatay. Sinabi ni Wu Chen, ulitin ko, ang pinakamabuting gawin mo ay sumunod sa akin. Sa pagitan namin ni Ding Ruilong, isa sa amin ang mamamatay. Kailangan mo lang maniwalang hindi ako ang magiging talunan. Habang pinagpapawisan, inisip ni Wu Chen, nakampante na si Jiang Chuan, ibig sabihin, hindi na siya magpapakamatay. Sinabi ni Wu Chen sa mga gwardiya, kalagan niyo ang mga tali ni Jiang Chuan at alagaan siyang mabuti. Mananatili pa rin siya rito sa ngayon, at ipapaalam ko kay Old Dao na ilipat siya sa ibang lugar mamaya. Sumagot ang isa, sige, at ang isa naman ay nagsabi, huwag kang mag-alala, Ginoong Wu. Kinuha ni Wu Chen ang kanyang Android phone at inisip, 1:15 pa lang, may mahigit 20 minuto pa. Dapat ay papunta na ang dalawa sa coffee shop sa Jinyang Street. Kailangan ko na ring pumunta at magtrabaho. 20 minuto ang lumipas, sa Starbucks Coffee, isang lalaki at isang babae ang pumasok. Inisip ni Wu Chen, saktong oras, hindi masama. Binuksan niya ang kamera ng kanyang iPhone. Tinanong ng lalaki, babalik ka ba mamayang? Sumagot ang magandang babae, kailangan kong bumalik. Nakauwi na si Old Hugh. Kung hindi ako uwi, magsususpetsa siya. Tinanong niya na ako dati tungkol dito. Tinanong ng lalaki, pinaghinalaan ka niya. Sumagot ang babae, hindi naman, basta nagtanong lang siya. Kumusta naman ang asawa mo? Sinusubaybayan ka pa rin ba niya? Sabi ng lalaki, alam mo naman, noong huli kaming nag-away, sinampal ko siya, at ngayon, maayos na ang ugali niya. Sinabi niyang hindi niya ako pinaghihinalaan, hindi ba? Sabi ng babae, hindi, wala kang dapat ipag-alala. Tama na ang usapan tungkol sa kanya. Halika, kumain ka ng saging tapos punta tayo sa hotel mamaya. Sinimulang kainin ng babae ang mahabang saging at sinabing, bakit hindi ka magpakadesente kahit minsan? Napangiti ang lalaki habang pinagmamasdan ang pagkain niya ng saging at sinabing, hindi ba gusto mo rin ang pagiging bastos ko? Hahan! Inisip ni Wu Chen na itala ko na ang sikreto nilang pagtatagpo, naging abala ang araw na ito. Ang susunod kong pupuntahan ay si Kuya Li. Habang patuloy na nilalaro ng babae ang mahabang saging gamit ang dila niya, makalipas ang ilang sandali, kinausap ni Wu Chen ang kanyang telepono, Xiaodi, nasa trabaho na si Ruobing, kaya susunduin kita ngayon. Sasamahan mo ako sa Zaizen Manor para tapusin ang ilang gawain. Sa ibang tagpo, sinabi ni Tao Manying, Ginoong Wu, maupo po kayo, nasa itaas ang Godfather.
Kakatapos lang niya ng tawag at bababa siya sandali. Nagulat si Zhuang Xiaodi at inisip tao. Tao Manying? Lahat ng nasa paligid ni Ginoong Wu ay mayaman o makapangyarihan. Sinabi ni Tao Manying, Ginoong Wu, uminom po kayo ng tsaa. Sumagot si Kuya Li Cheng, sige, ayoko nang pag-usapan ang bagay na ito. Wala ka namang kinalaman dito. Hahaha, junior brother, nandito ka na pala, kuya, sino ang magandang babaeng ito? Sabi ni Wu Chen, Kuya Li, ipakikilala ko ang babae ko, si Zhuang Xiaodi. Sabi ni Li Cheng, oh, little sister. Manying, kausapin mo ang nakababatang kapatid natin. Kuya, mag-usap tayo sa study room. Suspendido ako sa grupo ngayon. Si Ding Ruilong at si Lei Yu ang pumasok at nagkaalyansa para pabagsakin ako. Sinabi ni Wu Chen, gusto ni Ding Ruilong na samantalahin ang kapangyarihan ng Hongfa Group ng pamilya Li. Lalapit din siya sa'yo, Kuya Li. Ang estilo niya ay siguruhing panalo siya sa lahat ng pagkakataon. Sa huli, isa siyang taong gustong maging walang talo habang buhay. Sakto, nakakuha ako ng isang video kaninang hapon. Sigurado akong makakatulong ito sa iyo, Kuya Li, para malutas ang problemang ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ang recording. Sinabi ni Li Cheng, oh. Kuya, anong klaseng video ito? Sabi ni Wu Chen, Kuya Li, bakit hindi mo tingnan? Nagulat si Li Cheng at sinabing ito. Hahaha. Kuya, iniligtas mo talaga ako eh. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.